May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sagam may kasagutan. Di mo na kailangan pa umalis ng tahanan pagka manalapit sa iyo. Akin ang tuklasan, mga bagong paraan sa ating mundo. Kaya sa magkatabi ng talagay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS sa DOST Management. Isang agham-daramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agree 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako pong inyong lingkod, Doreen Custodio, ang kasama ninyo ngayong hapon, alas 3 hanggang alas 4, ngayong araw ng Lunes, para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director ng DOST Central Luzon. Of course, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors. Of course, we have ARD for Technical Operations, Boss Romy. Good afternoon po. ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen. And ARD for Field Operations, ARD Maricel. Good afternoon po. Sa amin po mga provincial directors, pati na rin po ang lahat ng staff ng regional office and of course PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. At binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Dr. Lady Mel B. Sicat. Good afternoon po, SciCom. At isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia, pati na rin po sa buong team ng Radio Agri. At nais din po namin batiin ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week, pati na rin po sa lahat, especially na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan, partner, no? Last week,
mula sa ating topic ay marami tayong natutunan. And ito nga yung tinatawag nating path builder na nakasama natin si Engineer Roy Andrew Garcia, which is ang COO or Chief Operating Officer ng Macarius Smart Learning. So ipinaliwanag niya sa atin kung ano nga ba yung path builder, which is ang path builder po para sa mga hindi na nakapakinig or nakapanood last week. Ito po ay isang AI native learning intelligence platform para po sa mga schools or especially pala sa review centers kung saan gumagawa ito ng personalized learning pathways for learners. So, dito, partner, gaya nga nung napag-usapan natin last week, talagang kino-customize nila yung kanilang platform para sa mga nais na, sa mga estudyante na gagamit ng platform na yun. Kasi si Engineer Roy mismo ay isang Electronics and Communications Engineers Licensure Exam Board Top Notcher. Kaya parang kumbaga naging inspirasyon niya yun para mai-share sa iba kung paano nga ba mas maging efficient yung pagre-review natin. At hindi lang naman limited sa mga board exam takers yung kanilang platform, kundi pati rin sa mga students. Ayan. And bukod pa doon sa pagiging board top notcher ni Sir, ay isa rin siyang, actually yung Macarius Smart Learning, yung team nila ay binubuo sila ng mga instructor. So, nagtuturo daw specifically din talaga sila sa mga review centers, ganun. So, alam talaga nila kung paano ba dapat nating gawin yung platform na ito, which is yung Path Builder nga. And alam mo, partner, na gustuhan ko yung sinabi din ni Engineer no, na itong Path Builder ay nagfo-focus daw talaga sila sa mastery ng mga topics, ng mga subjects. Kasi nga, ayun, na sabi niya din na kadalasan, di ba, parang itong mga learning platforms natin ay nagsasagot lang tayo for the sake of like submission para maipasa lang natin, ay natapos ko to. Pero kadalasan parang nakagraduate na yung isang estudyante. Paano ba na-measure nun yung hindi siya accurate na measurement ng mastery, 'di ba, sa isang subject, kung nakapasa ka ba, kung na-perfect mo ba ito. Kasi minsan madali mo lang i-memorize, 'di ba, yung mga sagot. Pero ayun nga, sa tulong ng Path Builder ay parang personalize yung mga pag-aaralan mo sa pag-aaralan ng learners para sa kanya personally. Kasi kunyari, nahihirapan ka sa isang topic na ito, ay doon ifo-focus ng platform na yon kung yung mga topics na ibibigay niya sa'yo. Ayun, oo, partner, totoo yan. No? Nakakatuwa kasi, lalo dun sa part na yun nga, nabanggit mo nga, no, yung term na personalized. Kasi, kumbaga specifically designed siya para dun sa isang student kung ano yung magiging kabuang track niya sa magiging kabuang lessons. So, halimbawa, sabihin natin, magte-take siya ng licensure exam. So, napakarami, napaka-broad ng topics na aaralin niya. So, kumbaga, dito magaling na pala siya based dun sa pinakaunang assessment na ibibigay ni Path Builder. So, ma-assess dun na dito sa mga area na to, ililess na lang natin yung lesson ibibigay sa kanya kasi mastered na niya yung part na to. So, dito tayo magfo-focus dun sa mga area na hindi pa ganun ka-mastered nung isang estudyante. So, ibig sabihin, malaking tulong siya sa magiging efficiency sa time and effort. And of course, yun nga, yung pagkonsumo ng energy, habang nire-review mo to, mastered mo na pala, tapos nire-review mo pa ng nire-review. So, doon tayo magfo-focus sa ibang areas na kailangan natin matutunan pa, i-improve. Ayan. So, and partner, alam mo partner, sa panahon ngayon, napakalaking tulong din talaga ng mga makabagong technology. Yes, tulad na nga nung Path Builder, di ba? Kaya para sa episode natin ngayon, makakasama natin ng isang kumpanyang nagbibigay ng mga smart farming solutions tulad ng greenhouse automation, IoT sensors or Internet of Things sensors, at data-driven monitoring para mas mapadali ang pamamahala ng tanim, mas mapabuti yung ani at mabawasan of course yung gastos ng mga magsasaka. Alamin natin ngayon kung paano nila pinagsama ang agriculture and technology para sa mas maging productive and mas matatag na kinabukasan ng ating agricultural sector. So, panoorin po natin itong short AVP na ipepresent po sa ating mga screen. By 2050, the world needs 50% more food, and our farmers are challenged to produce more with fewer resources than ever before. In the Philippines,
Over 7 million farmers are still doing everything by hand. Manual checks, hand-mixed nutrients, no safety net when something goes wrong. Sure, farming tools exist, but for small to mid-scale farmers, these tools may be inefficient. But what if there's a smarter way to grow our produce? Actually, we do have smarter ways. We have Farmesto, a greenhouse IoT automation platform with sensors, AI, and remote controls in one app. Climate and irrigation controls and nutrient dosing can now be managed from your phone from anywhere. So, how does the AI side work? Live sensors track temperature, humidity, and pH levels. On top of this, our AI models automatically adjust nutrient dosing to keep every crop in its optimal state, no hits or misses. Is Farmesto already in the field? Yes, it has served more than 1,000 square meters of greenhouses across the Philippines. Further, Farmesto has collected more than 20,000 environmental data records. Indeed, Filipino ingenuity has always grown and thrived. And Farmesto is built to be the operating system of the modern farm across agricultural countries. This is Philippine Now, Philippines new opportunities worldwide. Activating innovations from within. Ayan, parang through this AVP, parang lalo akong na-curious, partner, kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya naman po, ay, kilalanin na po natin yung makakasama natin upang ipakilala sa atin yung nakwento sa AVP nga na iyon. He is the founder and Chief Executive Officer of Farmesto Technologies Incorporated. He is an entrepreneur and technology leader committed to advancing innovation in agriculture through digital solutions. Under his leadership, Farmesto Technologies continues to develop and champion initiatives that empower farmers, improve agricultural productivity, and promote sustainable farming practices by leveraging modern technology and data-driven approaches. Ayan po, kaya naman po wag na nating patagalin pa. Sama-sama po nating i-welcome ang founder and CEO ng Farmesto Technologies Incorporated, si Mr. Alvin Phoebe Artemis A. Valdez. Good afternoon, Good afternoon, po. sir. Welcome po. Hello po ma'am, good afternoon po Ay, sa good inyo afternoon pong po, mga Sir tagapakinig. Sa inyo pong ano po. Ayan. Sir Alvin, welcome po sa Ayos na Ayos sa DOST. And grabe po, super catchy po ng inyong name, ano? Alvin Phoebe Artemis Valdez. Ayan, talagang may hugot po ba yung pangalan niyo, sir? May hugot po ba yung parents natin na ganun po yung pinangalan po sa inyo? Actually, kami pong magkakapatid is more on the Greek mythology eh. Sina Phoebe and Artemis, di ba? Opo. Mga ano to, mga Greek mythology, gano'n. Mahilig kasi si mami ko nun. So, mahilig po siguro magbasa yung mom niya, sir. So, Yeah. meron po bang ano yun, nagre-reflect po ba yan sa atin ngayon, sa inyong leadership? Paano po ba nagre-reflect si Artemis sa pagiging leader niyo po ngayon sa inyong company? Actually, malayong malayo. Ayun po, mami. Sige. Ayun. And kamusta naman po kayo ngayon, sir? Maulan po ba dyan or mainit po? Currently, dito po sa Batangas, medyo cloudy po siya. And ayun nga po, hindi naman po ganun nung past days lang medyo malakas po yung ulan. Pero today naman po medyo gloomy lang yung yung weather po namin ngayon. So far so good naman po. Opo. So, gaano po kayo ka-excited ngayon na i-share po sa ating viewers and listeners ang technology po natin na na-develop na ito? Actually, I'm very exciting po. Gawa po, this is because this is funded po by Department of Science and Technology. Kumbaga, with the collaboration with them, with the DOST TAPI, I think we are proud to share na may output yung ating technology. Ayan. And hopefully may magkaroon pa ng impact ito nationwide. Yes. Oo yan, sir. Of course. So, atin po, para po sa ating mga Facebook Live viewers, kung meron po kayong tanong, ay i-comment nyo lang po sa DOST-Central Luzon Livestream. Ayan. And to start po, sir, pwede po ba kayong magpakilala muna? And pakilala nyo na rin po yung company nyo and ano po yung mission nito, sir?
Okay, thank you. I'm Alvin Valdez, the founder and CEO of Farmesto Technologies Incorporated. So currently po, si Farmesto po we develop automation systems for greenhouses po. So in layman's term po, kumbaga, 'di ba nagmamanual pa po tayo kung tayo nasa may mga hydroponics, 'di ba? So, what we do po is we automate na po yan. So, may mga automation na tayo na siya na yung automatic hahalo ng mga nutrients, nagdidilig, and nagme-maintain ng klima sa loob ng greenhouse po natin automatically. And with the use of our IoT systems, so you can control the system po remotely. Kahit po kayo ay nasa Japan, nasa Australia, or nasa US, you can monitor your farm at your fingertips, ika nga. Kumbaga, parang ganun po. Yes. So, yun, napaka-advanced nung innovation nila, sir, ano, nakakatuwa. Kahit kasi, kahit nasang lupalop ka Kahit ng nasa ibang mundo, bansa ka, oo, yes. pwede Yes. mong, As long as may internet connection po, ma'am. Yes. opo, halos karamihan naman po ng mga areas na pinupuntahan kapag merong, halimbawa, magta-travel, talagang syempre hanapin mo may internet kasi yun na yung means of communication ngayon. So, ibig sabihin, very accessible po para sa ating mga users, yung etong Farmesto. So, ayun po, para po sa ating mga listeners and viewers, ano po yung Farmesto and how does it work po? Okay po. So, ang pinaka main target po namin dito is yung automations po ng mga sa greenhouses, yung pagdidilig, and then also yung mga pagtitimpla ng mga nutrients sa loob ng greenhouses po natin. As you can see on the screen, meron po yung mga naka-hydroponics po yan eh. So, kung manual ninyo po ito na gagawin, imagine you are irrigating a plant 20 times a day. So imagine nyo po kung 20 times kayo maghahalo araw-araw. So 'di ba parang ano siya, labor intensive ika nga. So we remove that. So as much as possible, ginawa na po namin itong automation. So isa-set nyo na lang po yung mga parameters nyo po na kailangan. Depende po sa agriculturist ninyo kung ano pong EC or pH niya. And also yung sa mga growth stage. And then may mga automatically yung mga ating mga irrigation system. So yan, naka-time based na rin po siya. So baga, may nagtitimpla ng nutrients na kailangan ng halaman, and then meron din po nagdidilig. Kumbaga nagdi-deliver ng mga nutrients na natimpla natin. And sa halaman po kasi, ito, medyo malayo na kasi I'm an IT guy eh. Pero nagtatanong sila bakit agriculture, di ba? So, in-inform, kumbaga parang na-integrate na lang namin dito. And then also, meron din po kami palang climate controller na tinatawag. So, si climate controller, siya naman po yung nagme-maintain ng sunlight and also yung humidity and temperature sa loob ng greenhouses po natin. So, paano po gumagana yung climate controller natin? So, technically, kapag po sobrang lakas or yung sikat ng araw natin, let's say kapag summer po, yan, sobrang lakas ng sunlight natin, na-stress po yung mga halaman natin. So, what we do is, yung ating climate controller is automatically nire-retract niya po yung shade net sa taas. So, parang lumililom ng konti. So, parang hindi na-stress yung ating mga halaman. And then, kapag naman po sobrang taas ng, let's say na mababa na pala yung humidity sa loob ng greenhouse, automatic nag-i-sprinkler na po siya. Parang may shower sa taas, parang ganun. Para mapababa yung temperature po sa loob ng greenhouse natin and mapataas yung humidity. Kasi alam naman po natin talagang sobrang stressful kapag ikaw ay nasa loob ng greenhouse. Mainit, and also yung humidity, you have to maintain yung sunlight. So, dapat nakokontrol po natin yan. So, yun po yung ating mga system natin. Tanong ko lang po pala, Sir Alvin, no? Kapag halimbawa po sa isang greenhouse, minsan hindi naman po nalilimit sa isang tanim lang po yung ating, yung nakalagay po doon sa greenhouse na nakatanim. Ano po yun, sir? Halimbawa po sa, say, 2 or 3 po na halaman, yung isang controller lang po ba yung pwedeng mag-control sa kanila? Or per halaman po, iba-iba po yung magiging controller po natin? Or possible din po ba na, ayun nga po, sa isang greenhouse, 2 or 3 po yung... Hello po ma'am. Sorry ma'am, wala po yung sound.
Alright. Ayun. Sir, bali, Ah. ang tanong ko po ay, possible po ba na, di ba po sa isang greenhouse, hindi naman po, minsan hindi po nalilimit sa isang tanim yung nandoon sa loob. So, possible po ba na meron pong 2, 3, or 4 na tanim, tapos isa lang po ba yung magiging controller nun, sir? Actually po ma'am, for the irrigation po ma'am, may newly developed po kami na tinatawag na fertigation. So, ibig sabihin po nito, kahit sa isang greenhouse po natin, if multiple po yung crops natin, then yung growth stage also, you have to consider that, is pwede nyo pong iba yung timpla ng nutrients dito sa kabila, iba rin po yung timpla ng nutrients dito. So, di ba po, bawat plants, iba-iba naman po ng kailangan na Yes po. timpla ng ano yan, ng nutrients. So, we can we can cater po yung ganun, kahit multiple crop po siya. But then again, it depends pa rin po ito sa suggestion po ng inyong pong agriculturist, kasi kailangan pa rin po natin ng inputs nila, kasi hindi naman po natin pwedeng pagsamahin, let's say, yung I don't know kung pwedeng pagsamahin ba yung bell peppers and yung lettuce, parang ganun or something. Kasi syempre iba po yung kumbaga yung heat ano nila resistant ba or something na ganun yung term nila. Depende pa rin po sa planning po. Kaya kailangan pa rin po natin ma'am ng mga agriculturist dito. Opo, ayun. So, yun po pala, para lang po clear, ano, depende pa rin po doon, syempre, sa magiging suggestion ni agriculturist or ni agricultural engineer, kung sino man po yung nagmamanage ng pinakang greenhouse natin, kung, tsaka, opo, yung sa paglalagay naman po ng mga halaman, of course, ay dapat, kumbaga, somehow na pareho yung approach sa kanila para nga naman, dahil nasa isang environment sila, so, dapat may similarities yung needs nila. Kumbaga, meron man discrepancy, pero kakaunti lang para, kumbaga, yung needs nga nila, sabay-sabay, ma-suffice. Yes, exactly po ma'am. Yun din po yung natutunan ko kasi kala ko dati, pwede mo pagsama-samahin lahat ng crops, lalo na po sa mga high value, yung mga Japanese melon. Minsan po si Japanese melon, kailangan niya ng sunlight. Sobrang ng sunlight, siguro may certain level of sunlight na hindi po kaya ni lettuce indain yung init. So parang ano siya, tawag dito, medyo conflicting sa kanila. So kailangan pa rin po natin ng suggestions ni agriculturist for that. So yun lang din po, kumbaga disclaimer lang din na we are not removing the job of agriculturist. Kumbaga tool lang po kami. We want to help them improve yung productivity. Opo, parang ganun. Pero nabanggit niyo po sir kanina more on the IT side po kayo, pero parang madami na din po kayong na-pick up, natutunan po sa pag-ano po ng Farmesto dahil na... Yes po ma'am. Actually, pati nga po yung mga photosynthesis na yun eh. Kasi you have to understand po kung ano po yung kailangan ng halaman natin. Opo. And ano po yung sensor na kailangan din po. Let's say, bakit ba kailangan ng photosynthesis? Let's say, ginagamit siya para mag-create ng pagkain ng halaman. Di ba? Pag maliit po yung photosynthesis natin, yung activities, parang naglelegi yung mga halaman natin. So, hindi ganun yung improvement or something na ganun. So, kaya as an IT guy, kailangan din po natin ma-understand yung ganun. Hindi lang po more on the technology side, but also kung ano ba yung fundamentals ng mga halaman natin to understand well para po yung ma-output po natin kung ano yung desired na harvest. Kung gusto natin ng magandang harvest, you have to understand yung fundamentals kung paano ano yung kailangan ng halaman, parang ganun. Ano yung needs nila. Ayun po, totoo yan sir. Parang we can somehow relate it to the DOST. Yung ginagawa po ng DOST na kailangan muna ng, gaya rin po ng ginagawa niya ng technology needs assessment para po ma-assess kung ano ba yung specific na kailangan ng ating mga client, and this time naman po sa ating mga halaman. Kasi actually po, napakaraming considerations po sa halaman, sir, di ba po? Gaya Yes po, araw-araw po may bagong learnings kami. Kasi sabihin po natin may mga climate change na po tayo, which is true, na may talagang epekto na talaga siya, lalo na po sa open field natin. So, that's why kami po dito sa Farmesto is we are actively engaging po yung mga changes po na nangyayari na yan. So, we have sensors, mga ganon. So, bumabase na po kami sa data. Hindi na po sa basta kung ano yung nafe-feel natin. I-data-driven na natin yan kasi kailangan na. Yes.
kanina nung kinikwento po niyo po sir yung kung paano ba to gumagana, parang ang naisip ko napaka-high-tech, di ba? Kung siguro pag kung maririnig mo kung ano yung technology, parang ganito yung may isip mo kasi sabi ni sir, parang automatic na yung pagdidilig, tapos pag na-sense nung ano na medyo mainit, ganon yung sunlight, ay parang magre-retract daw yung mga shade, tapos pag may kailangan ng humidity, ganun. Parang mag-sprinkler na. Tapos sobrang high-tech, di ba? Tapos parang, ayun nga, napapadali yung mga processes na kailangan na sa originally ay paulit-ulit dapat na ginagawa siya. Labor-intensive, no? Sabi Yes. nga ni sir. And Yes. Para po kumbaga mag-focus na lang yung ating mga agriculturists in improving yung mga research pa, parang ganun. Para hindi na yung redundant na araw-araw ka na mag-turn on, turn off ng fan kasi mainit, di ba? Mag-monitor sa sa handheld sensors mo, di ba? Yan, that's very true. Kung ano yung mga mas importante pa siguro, yun. po. Yun na lang gawin ni agriculturists. And sir, nung dinidevelop niyo po ito, ano po yung parang naisip niyo na ito yung magiging goal ng platform na ito, ng Farmesto? Mhm. Well, actually, konting story time lang po dito. Kasi it starts po nung pandemic natin. So may small farm po kami sa Calatagan, Batangas. And then syempre naka-manual labor po kami sa field. So doon ko po naisip na yung daddy ko po kasi nagtatanim. And then sabi ko sobrang labor intensive nito. Then kapag dinaanan ng bagyo or sobra yung init, you don't have control kasi you are always at the mercy of our environment, di ba po? So, doon ko po naisip na, what if integrate natin yung automation system? Since ako naman po ay may background sa computers, parang ganon. So, what if pag-merge natin? So, kumbaga, yun po yung hugot ko until now na sige, tulungan natin yung farmers. Kasi na-experience ko po mismo yung hirap nila. So, kumbaga parang ramdam ko sila talaga. Yung mga ganong hugot system, gano'n, di ba? So, ayun po ma'am. So, ang goals po namin talaga dito is ma-automate natin almost lahat ng yan. Mawala yung stress ng ating mga halaman, mga produce po natin. And mai-uplift pa natin yung mga farmers. And sana hopefully ma-encourage natin sila na mag-automate na. Or let's say, let's jump dun from traditional to integration of this kind of system. So medyo I think medyo mahirap pa ngayon kasi medyo mahal kasi yung mga facilities, mga greenhouses. But hopefully in the future, unti-unti natin marating yung ganyan na less na yung natin, open fields natin. Totoo, sir. Isa po sa main problem talaga yan din, yung pagtanggap din ng mga ganitong mga technology, yung talagang minsan initial price ng, ayan. And Yes po. lalo na Kaya po ngayon po ma'am, yung aming application is ginawa po namin nasa tablet na. So we are preparing na for the next generation. Kung hindi man itong ngayong generation na to, baka maybe in the future generation, they accept and they realize yung importance ng food security natin dito. Literal advance mag-isip. Advancing technology, advancing mag-isip sila, sir. Yes, kailangan sir. Ilan ma'am? Opo, parang mahirap nga din talaga, no? Parang siguro kung nasanay ka na sa traditional na pamamaraan, parang tataas medyo yung kilay mo. Ay, parang siguro may isip mo ngayon, sabi nga ni sir, hindi naman kasi inaagaw nito yung trabaho, di ba, ng mga more on parang supplemental siya kasi mas mapapadali niya pa yung trabaho mo actually. And ayun nga, sabi ni sir kanina, parang eto, malaki yung hugot niya dahil naisip niya itong Farmesto na ito through personal experience dahil nga may farm sila sa Batangas nga raw. Kaya talagang malapit sa puso ni sir itong ating, ang Yung mismong technology na natin ngayon. develop nila. So, maaari niyo po rin bang ikwento sa amin, sir, kung paano po yung nagsimula yung idea niyo po for this Farmesto technology? Okay po. So actually, it is lang po parang nung una parang trip lang Pero naging na rin siya, naging business na rin po in the later on. So yun nga po, balikan ko po yung aking short story kanina na it started po nung pandemic. And then we experienced po yung hirap ng manual labor sa field. And then after that, dun ko na-realize na why not help this sector? Kasi sa IT industry po talaga hindi masyado pinapansin ang agriculture.
bibihira po, more on the AI, more on AI advancement sila. But, at the end of the day, kung walang pagkain, wala yung farmers, wala tayong makakain. We cannot survive. Yun po yung kumbaga inaano namin, yun yung parang pinupursu namin. So from them on, so back po tayo dun sa sa farm po namin. Then later on po, na-meet ko po yung isang mentor ko po sa Bukid Amara, si Sir Mike Caballes. So siya po yung may owner ng Bukid Amara. So may mga greenhouse po sila. So naging mentor ko din po siya noon sa Go Negosyo. And then after that, dun po ako nagkaroon ng idea kasi at the first place po, ang magiging problem nyo dito is yung idea eh. Meron kang automation system but how can you solve certain problem if you don't understand nga po yung sinosolve mong problema, di ba? So what we do is lumapit po ako kay Sir Mike, yung aking pong naging what you call that, mentor. So in-inform niya po ako kasi siya po si Sir Mike yung may idea na or ilang years na siyang nasa industry ng agriculture. So gusto ko makuha yung mga ideas niya and then kung ano yung mga blockers niya, kung ano yung mga kumbaga problems na existing. So yun, binibigyan niya po ako ng mga idea to implement. So let's say, kailangan pala din ng ganitong automation system. Wala siyang taga-delay kasi nagmamanual pa siya. So I give kung ano yung mga inputs po niya. Yun yung parang nakuha ko sa kanila po. And then later on, in-improve na po namin. And then, yun po yung time na na-meet ko po si Secretary Solidum. Ayan. And then, dun ko po personally sinabi na what if mag-apply ako ng funding from DOST. So, yun na po. So, yung mga in-implement po namin dito, yun na po yung parang resulta ng parang meet up namin na secretary po noon that time. And then, yun po, may mga nag-apply po ako ng Galing program po ng DOST TAPI. And also, ngayon po is nag-avail din po ako ng program po nila na Technicom 2.0. So, yun po, later on, hopefully, pag subaybayan po natin, we'll be implementing sa 7 sites dito po nationwide. So, ang pinakamalapit po sa Central Luzon, I think, is Benguet. So, may mga automation systems po kami na-install dito. And then, para po ma-benchmark din ninyo po yung automation system na yan. And then, para rin po ma-experience din po ng mga farmers. Kasi, ang hirap po kasi mag-explain sa mga farmers kung by picture lang or by salita lang, ganun po. Pero kung may demo nyo po sa kanila na actual na ganito yung nangyayari, ganito yung pagdidilig niya, ganito yung proseso niya, mas mapapadali, mas okay po. Kumbaga, to see is to believe, ika nga, parang gano'n. Opo. Yes po, parang mas madali pong maniwala kapag may nakita na po silang tangible na results po, sir. Yes. Okay, Yes maniwala po. po siya. And sir, mula po sa concept po, dahil ayun, naisip ko na gagawin ko itong ganito, may automation system na ako. Paano po yung naging process nyo from that, yung idea nyo po, sir, hanggang sa implementation po nito? For that naman po, una-una po is nag-create muna po ako ng working prototype. Create muna po kayo ng prototype na working kahit po hindi ganun kaganda, basta po gumagana siya. And then ang ginawa po namin is in-apply po namin ito for funding with the DOST. And they are naman po very supportive naman po with regards naman po dito. And then ayun po, may mga lang po siya, may mga processes, and then yun, hindi ko kaya na po siya. Yan. So, nagsimula lang sa isang prototype, of course, para ma-manifest yung isang idea. At hindi naman, hindi nga naman need po, sir, di ba, na perfect yung ating prototype. Yes, Kasi, exactly. kaya nga siya Yung po yung tinawag- misconception ng iba na you have to be perfect muna. No. Kailangan To you have start. a working prototype first para mas maniwala sila. Opo. Kesa yung screen muna. Kasi pag
pag ginawa niyo pong perfect yan, well, hindi po kayo matatapos. Ayan. Kasi as we go along, doon na po yung mga improvement, yung mga feedback from Yes. users, ayan. So, doon na unti-unting magde-develop lalo at mas may improve pa. Yeah. And parang related po yung, may nabasa lang kasi ako, share ko lang po. Parang kapag gumagawa ka ng isang bagay, sabi, parang you create like a child kasi 'di ba yung mga bata parang gumagawa sila ng mga bagay ay yung idea mo ilalagay mo lang kasi may isip mo posible naman to yung gusto mo lang ipapasok mo siya pero pag parang nag-edit ka na nag-revise ka na ay dapat parang yung utak mo parang isang scientist na nag-undergo siya ng process na ganito yung scientific process kung magre-research ka kung tama ba to kung possible ba siya so parang ayun nga kung dapat as you create something, parang you have the like childlike wonder, ganun. Pero once you revise it, parang yung mindset mo ay parang sa scientist. Ayun, nabasa ko lang po, parang medyo related lang. Yes. So, para po si Thomas Edison, di ba? It fails 10,000 times before it gets, di ba? Kasi you don't have to be perfect nga naman. Yes. So yan, ma-sideline lang. Yes. Ay, for sure, sir, hindi po naman laging hindi laging small wins or big wins yung ating naging proseso. So, ano po yung mga naging biggest challenges nyo naman while developing po itong Farmesto? Okay po. Number one po niyan is isa po sa mga hurdles ko po and yung challenges is that yung network. I don't have a network kasi sa industry ng agriculture. Kasi nung una po talaga, siyempre nasa industry po ako ng IT, then magjo-jump po into agriculture. So yun po yung medyo hurdle ninyo po sa umpisa. Sino yung tatakbuhan ninyong legit na tutulong sa'yo to help improve yung or develop yung technology. And sunod na lang po yung yung financing natin yan. Which is maano naman po ito maipo-provide ni DOST kung you are developing a system or you are developing a device or something na ganyan na alam po nyo na makakatulong sa tao or sa ating bayan, proceed it. I-ano nyo po yan. Our DOST is very welcome po sa mga ganyang technology. At maraming salamat po sa DOST yan. Lalo na po sa DOST Tavi. Yan, Wow. especially So, po. shout out po sa ating mga kasamahan sa DOST Tapi. Yan. Hello po kay, syempre babanggitin ko rin, ang isa sa mga kakilala ko sa Tapi na natutuwa dahil fini-feature natin din yung kanilang mga naging client, no? Kaya Engineer Josa. Hello po, Ate Josa. Ayan, from DOST Tapi. Ayun. So, ayun po, magbabasa naman po tayo ngayon ng ilan sa mga comments natin dito. So, unahin po natin kay, of course, ang ating weekly taga-subaybay, kay Tita Marivic Rivera. Yan po, congratulations again, Dian, Lorene, and DOSC Central Luzon. So, hello po, Tita Mavic. Hello po, Good afternoon tita. po. Ayun po, meron din po ulit siyang comment. Shout out daw po. Shout out to KJ, Karina, Carlisle, Tita Doris, and Tito Jeff. And they're watching from BC, Canada. Hello po, mga pinsan at tita ko po yun. Nanonood po sila sa Canada. Abot po tayo ng program po natin sa Canada. And ayun po, may message naman din po ulit siya, sir. Congratulations po, sir, sa developed technology po niyo. Ayun, thank you po, Ayun, tita. napaka-supportive ni Tita Mavic Opo. and ng family ni partner, ni Dian. Ayan. Yes po. And ayun, balik po tayo, sir. Yung napahapyawan niyo po kanina, sino po yung mga naging katuwang niyo po sa pag-develop po nitong Farmesto, sir? And yung naging papel po, malaking papel po ng DOST po dito sa process po na ito? Okay po. Unahin ko na po sa DOST because sila po yung number one po na nag-help sa akin. Not only po in financial, but also in the networking. So if you are familiar po last if I'm not mistaken last month we have po a expo in Singapore. So doon po kumbaga parang na-explore po namin yung market po ng Singapore no na doon po namin na-realize na parang parehas lang din po pala ng problema nila dito sa Pilipinas when it comes to food security. Yes. So, with that help po talaga is napaka-importante po sa amin to link yung mga
yung mga stakeholders po doon sa Singapore. Actually, may nakausap na rin po kami doon that they are willing to adopt our technology also. And maybe in the future po, siguro maybe in the future expansion na po yan. Dito muna tayo sa Pilipinas, yan, kumbaga. So, let's help them. Then, and also, number one is the network po, yung natulong ni DOST. And second po, yung financial po, because sa kanila po mga programs, like yung Technicom 2.0 po na program po nila is that they will give you a fund to scale up and implement yung mga pilot testing. So, yun po yung gagawin po namin po ngayon. We have 7 sites nationwide. So, this is selected po. Hopefully, itong mga areas po na ito, dumami pa. Hindi lang po dun sa 7 sites na yun. So, we have in Daet, Camarines sa Norte, in Iloilo, and also in Davao City, and Benguet, Tagaytay, and Quezon. So, yun yung mga areas po namin. So, nakaikot po yan. So, hopefully, in the future, mas mapadami pa natin din. And we can help po to implement po yan. Just stop us lang po dito sa Farmesto. Ayan. Nakakatuwa no kasi yung tinanong natin kay Sir kung ano yung biggest challenges niya, which is yung network and financing nga, no. And dun sa yung sa latest nating tanong, ano yung naging papel ng DOST? So si DOST pala ang naging solusyon sa biggest challenges ng Farmesto, which is yun nga, yung network and yung finance na matter. Ayan. So, ngayon po, sino-sino naman po yung mga nung dina-develop nyo po ito and ngayon pong meron na po kayong 7 sites, sino-sino po yung pangunahin nyo pong beneficiary in mind para makinabang po sa platform po na ito? Ayan po. Number 1 po is yung ang target market po namin as of now po is yung mga semi-commercial and commercial greenhouses po natin. So ito po yung mga cooperatives. Yan. And also yung mga nagpo-produce po ng mga high-value crops like yung mga lettuces, Japanese melons, and yung sinasabi ni Ann Curtis, ano tawag doon? Capsicum. Capsicum. Diba? Yun, oo, yung bell pepper. So, yun, mga high-value crops po yun. Then, later on, kapag okay na po yung sa semi-commercial and commercial, we can jump in naman po sa mga hobbies type na. So, doon lang po kami mag-tarp po dito. Ayan, so talagang target nila, sir, ay yung mga owner ng greenhouses, which is karamihan nga naman yung mga cooperatives natin, ano. Kasi talagang yung mga may-ari ng greenhouse, talagang medyo malalaking grupo or association, ganyan. Yes. Kasi medyo may kamahalan po talaga yung pagtatayo ng greenhouse. Facilities. Po, ng facilities for greenhouse. Yes po, Ayan. ma'am. So, para po mas ma-encourage din po nila. Kasi pag po naka-cooperatives, di ba, sama-sama yan, parang naka-pool sila dyan. So, mas madali mag-produce ng ganyan. Ng ng mga lalo na po mga high-value crops natin, mga Japanese melons, yan. Ayan. Tsaka syempre po pag cooperative, sir, meron silang sistemang sinusundan. Kaya Yeah. alam mong talagang gagamitin nila or talagang meron silang maayos na proseso para dun sa pag-adapt ng mga ganitong technology or innovation. Ayan. Actually po, ma'am, sa ma-input ko lang din, sa Western Visayas, maybe this year po, yun po yung isa naming isa sa mga projects po namin because we have projects in Western Visayas. So, yun po yung para magiging benchmark namin. So, lahat po ng mga latest technologies ni Farmesto rin po is dun po namin i-install. This is supported po ng KOICA, ng Korean government. So, in collaboration with them po. And also with the Department of Agriculture. So, yun po, since ako naman po nasa DOST rin or rin po dyan funded, so we can naman po dyan para ma-benchmark natin yan. Kasi cooperatives po sila. So, we can po yan. Ayan, thank you, sir. And sir, ito po mga cooperatives po ito, it's yung sa mga sites nyo din po. Ano po yung mga naging feedback po nila sa Farmesto nung nagamit na po nila ito, sir? Nung una po talaga, they are amazed. Kasi po, at the top of your finger, pwede mo lang, tap-tap na lang sila sa mobile, sa tablet nila. Automatically, nag-run na yung mga systems natin. Let's say, gusto nilang ipaanda rin yung electric fan. Diba? Itatap na lang nila yan sa tablet nila. Kahit sila yung nasa ibang bansa po, pwede po nilang gawin yun. So, they are amazed. And also,
yun nga, yung gawang Pinoy. Kumbaga parang nagugulat din sila na, ay, kala ko sa Japan lang meron ito. Kala ko sa Italy lang meron ganito. Meron na rin po tayo dito ngayon sa Philippines. So, we are pioneering it po. And hopefully, magtuloy-tuloy po tayo. Ayan. Kami naman po yung very supportive din po sa mga ganyan, mga initiatives natin. Ayun. So, yun po. Sir, tanong ko po pala, si agriculturist po ba, or si agricultural engineer po yung magsaset po ng parameters doon sa ating system, or paano po isaset yung mga condition, Mga po sa temperature? conditions. Yes po ma'am, si agriculturist po yung magsaset ng minor lang po na parameters. Let's say yung sa halaman na ito, ganito lang kataas yung PAR or yung radiation na sana kailangan niyang i-set. So, yun lang po. May mga minor lang po dito na na i-tweak sila. But si system na po yung bahalang magano po nito. Adjust, kumbaga. May certain level lang siya na i-tweak. Parang ganun. Ayun. So, isaset ni agriculturist or ni agricultural engineer. Tapos, yung system na yung mag-work para ma-automate. Paano ma-achieve yung ganong temperature if minsan lumagpas na or minsan mas mababa doon sa kailangan ng plant. Ayan. So, for sure po, marami na pong marami pong natanggap na pagkilala, milestone or achievements po ang Farmesto. So, pwede niyo po bang i-share sa amin ito, Sir Alvin? Teka po, natatandaan ko lang po is yung sa DOST, top outstanding something po na parang entrepreneurs last Lunduyan 2025, ganun po, yan. Wow. And also, naging part din po kami ng doon po sa exhibit po ni DOST TAPI sa sa Manila din. I don't know kung ano pong event yun, nakalimutan ko. Sa dami na pong event, sorry. Ayun, napakaraming Ayan. events sila, Sir. So, yun po, ma'am. Yung nabanggit niyo po sa Singapore, Yes po, ma'am. Sa Singapore din po, we have been chosen na rin po to present the Philippines to our stakeholders din po in Singapore. So, that is a collaboration din po with DTI, PTIC, and also the Embassy of Singapore. So, maraming salamat din po sa kanila for accommodating us po dun sa event din po na yan. siguro sa dami na ng events na na-attendan nila, Sir, hindi na niya maalala. Isa na lang naalala niya kanina, no? Oh, and sa ibang bansa pa yung iba, di ba? Napakarami din talaga. And sir, ito po yung, ano po naman yung mga susunod po na hakbang or plans niyo po sa future para po sa Farmesto? Okay po. Ang number one po dito, ma'am, is more on the expansion and market reach to sa ating mga hobbyists and also yung mga farmers na, yung mga nasa open fields na. So, kasi po ngayon, currently, we are in the semi-commercial and commercial greenhouses. So, we want to expand it more po dito po sa mga lower tier po natin na customers and market reach. And also, Asia Pacific na rin po. We are trying na rin po dito sa ASEAN countries po natin to collaborate with them po. So currently naman po, we have a contacts na rin po with them. Actually, sila na po yung naghihintay sa akin Wow. to implement po or have a test po sa kanilang bansa, let's say sa Malaysia and Singapore. So hopefully, piniprepare lang po namin yung mga IP po namin mga intellectual property po. So hopefully we can expand din po in our kapitbahays yan. Ang galing-galing naman, nakakatuwa, Very no? bright yung future, no? Parang in the near future, maririnig na lang natin ay nasa ibang bansa na itong Farmesto. Oo nga pala. Before po, ayan, Sir, saan po pala galing yung pangalan na Farmesto? Aside po dun sa parang may clue na po yung mga tao na pag narinig yung Farmesto, mayroon tong kinalaman sa farming or agriculture. So actually, mama, hindi naman ganun ka exciting. Kasi po parang pinagdugtong lang po namin na farm and esto. Si esto po is Spanish word for ito. So kumbaga pag tinagalog mo siya, bukid ito. Parang ganun. Yes, Farmesto. alam po. Akala Tsaka ko po para medyo catchy, you know. Opo. Farmesto, ganun. Naalala ko yung lola
lolo ko. Ernesto naman po yung lolo ko, no? Kaya Ayun, di ba? Yung para pong mga Ernesto. ganong sinaunang mga Opo. pangalan, di ba? Very Pinoy, gano'n. Totoo. So, yung pala esto, ito. So, this is farm ito, ayan. This is agriculture. This is the future of agriculture. Yes. Parang mga ganun. Yes. Ayan. Yes. So, for sure po, lalo po of course, sa mga nakikinig sa ating Facebook Live and sa mga nakikinig sa Radio Agree 90.1 FM. So, sa mga interesado po sa platform na ito, saan po sila pwedeng pumunta or sino po yung pwede nilang kontakin, Sir Alvin? Okay po, they can visit po our website, ma'am. That is farmestotech.com. And our mobile po is yung 0991-878-1878. And also, you can visit po our Facebook page. That is Farmestotech. So, i-type nyo lang po dito is Farmestotech or Farmesto Technologies Incorporated po. So, you can reach us. Dito naman po kami nag-update ng mga latest happenings po namin and yung mga currently projects po and collaborations. Yes. Ayun. So, ayun po, para po sa ating mga Facebook Live viewers, makikita po natin siya ngayon naka-flash po sa screen, yung contact details po ng Farmesto. Ayan. Nakikita po natin din kanilang number, Facebook, and tama ba partner Email yung po, email? yes Ayan, po. yung email din nandyan na. And website pala. Ayun po, sir, magbabasa naman po tayo ng katanungan mula sa live viewers po natin and in comments po. Ito po, meron pong comment from Sir Ino Epito. Shout out po to Desmond Farm and Partners Incorporated from Pantabangan, Nueva Ecija. And ayun, may tanong din po siya dito. Ang Desmond Farm po ay LSA1 ng Central Luzon at may mga FCAs din kaming tinutulungan at sinusuportahan. May hydroponics grant kami ng DA na tinamaan ng bagyo ng 2 beses. Sa ngayon po ay plano namin itong i-rehabilitate under HBCDP. Paano niyo po kami matutulungan para ma-apply ang ganitong teknolohiya? Po. Okay po. For this one po, ma'am, we can have I can give you po yung aming brochure. So, siguro ano na lang po namin, send na lang po namin dito sa ating group or as dito po sa Facebook nyo na lang po. So, we can give you po the idea kung ano po yung mga technology and kung ano po yung sinosolve niyong problems po dito. And then, when it comes naman po sa yun lang po, yun po yung sa amin pong may check, may bibigay na information is to kung ano po yung ating mga ginagawa and yung purposes po ng bawat automation systems po namin. Ayan. So, ayun po. Thank you po sa answer, Sir Alvin. So, meron po tayo ditong second question from Ma'am Marivic Rivera. Sir, pwede po ba mag-OJT ang mga agri-students ko sa inyo? Or pwede rin po bang mag-thesis ang mga agri-students ko with you? Ayan. Si Tito po isang... Currently po wala pa po kaming specific site. But I can recommend po you a learning site and this is an DAATI accredited site. Ito po yung Bukid Amara. So they are they are accepting po an OJT so they can give you a hands-on training kumbaga sa agriculture natin. Nandito yung mga greenhouses, kung paano yung proper management. They can give you a contact with them po dito. Yes. Bukid Amara. Bukid Ayan. Amara. So, sa Facebook po, i-search nyo lang po sa Facebook ang Bukid Amara. Tama po ba? Yes po, opo. Ayun po. Yun lang po. Kasi tumatanda Isang word lang po yung Bukid Amara. Ayan. Yes. So, Tagalog na Tagalog po yan. Pwede Yes, po natin opo. i-search. Ayan. So, para po sa mga students, ng agricultural students, kasi for sure, sir, malaking tulong po ito sa kanila. Yung sa mga agri-students natin na ma-immerse po sila sa ganitong technology or innovation na very, very advanced. Ayan. Pati po, of course, sa mga IT student din. So, ayan. Yes. Actually, yung pong Bukid Amara po kasi isa rin po siya sa mga selected sites namin dito for Technicom implementation. So, makikita po nila maybe this year kung pupunta po sila yung mga automation systems po na i-install po namin. So, meron po tayo ulit question po dito. Isa po sa concern ng public ay ang setup cost. Kung yung isang simpleng magsasaka po or maliit po na agricultural
na association ay gusto pong mag-shift sa smarter farming gamit po yung greenhouse automation po ng Farmesto. And malaki po ba yung or malaki po ba kaagad yung kailangan nilang ilabas na puhunan or meron po ba silang flexible options for them? Actually po ma'am, yun po yung that's one po na in-explore po namin is yung para hindi po mabigat yung initial investment po nila. So we are tapping pa po yung mga I don't know, mga financing institution natin. So maybe in the future po, but for now po kasi hindi pa po kami nakakapag avail ng ano po, nung flexible like yung monthly payments, parang ganun or something. So we can ano naman po, maybe in the future pa po. Opo, sa as of now po hindi pa po siya implemented. Kumbaga. Ayan. So, in the future part po ng future plans nila, sir, ayun nga, Yes yung po. sa pricing, ano, kasi, Para mas maging accessible siya. Yes. Yun din po yung problem eh. Because the initial investment po talaga is medyo costly po talaga for small farmers po natin. So, ayun po. And Thank you, sir. Ito po sir, may isa pa po ulit tayong tanong dito. Pagdating naman po sa weather natin sa Pilipinas, lalo na po kapag may matitinding bagyo or biglang sobrang mainit, paano po nakakatulong ang automated system ng Farmesto upang maprotektahan ang mga pananim at masigurong hindi masayang ang yield ng mga farmers? Okay po. Number one po, I will give you a real context for this one po. Pag po tayo dinaanan po ng bagyo and you are in a greenhouse and then super typhoon po yung bagyo, you have no choice but to have a self-destruct po talaga yung greenhouse natin. Yung bubong po, or ilalagyan po natin ng, tatanggalin natin yung cover sa taas. So, kumbaga parang may sacrificial na po talaga tayo. Kasi, if hindi po natin ito tatanggalin or yung parang i-retract yung bubong ng greenhouse, lilipa rin po ito. Mas malaki po yung gastos ninyo dito. So, kumbaga po, if you are a greenhouse, yun po, sa system natin. And then, kapag naman po sobrang init, we can regulate naman po kasi yung ating automation systems po is meron po siyang mga sensors. So, they can trigger automatically kapag sobra na yung init, you can open yung curtain sa gilid para, ano siya, yung tag dito, nagre-retract para screen lang yung nandun sa gilid. And then, pwede rin po automatically yung fan mag-trigger din po. And kapag sobra na talaga yung init, let's say, bumaba na yung humidity, is magti-trigger na yung misting natin. So, lahat po naman yan is na-automate po natin. But dun nga lang po, pag talagang dadaanan na po kayo ng bagyo, na signal number 5, you have no choice. But I think maybe in the future, meron pong mga greenhouse na structure. Kasi more on structural na po siya eh. So, si Farmesto is more on the control lang po sa loob. So, kung masira po yung facility natin, so there are tendency din po na baka yung facility natin yung masira talaga pag po dinaanan ng bagyo. Ayun. Ayan. So, sa amin naman po, kung may automation systems po kayo na naka-install po sa loob ng greenhouse, like yung kay Farmesto, we suggest na takluban nyo lang po ng plastic. Okay na po yun. Save na po yung automation system natin. And then, we have to follow po yung mga safety protocols po natin. Let's say, after the rain, kailangan po hindi po basta-basta bubuksan yung mga power para baka po makuryente tayo, mga ganun. Have to follow din po yung mga ganung safety protocols natin. Ayan. So, pagdating naman na sa mismong structure ay or sa mismong greenhouse kasi 'di ba greenhouse naman yung pinakang tatamaan doon kung sakali. Sa ano na yan, pagpaubayan na natin sa mga engineers, sa mga Yes. oo. Opo, yes po ma'am. Correct po yun. Kasi sila po yung mas nakakaalam po when it comes po sa structural integrity ng ano natin. Opo, ayan. So, ayun po, napakarami po naming learnings ni partner sa ating episode po ngayon. So, thank you so much po, Sir Alvin PB Artemis. Napakaganda ng pangalan ni Sir. Opo. Pambabae, di ba ma'am? And thank you so much po for your time, for your knowledge, and of course, your passion po to help our greenhouse owners, ating mga kooperatiba, and of course, yung kabuuan ng field ng agriculture. So, maraming salamat po sa inyo at sa inyong buong team po. Baka po meron po kayong gustong batiin, i-greet, or i-shout out, Sir Alvin? Yun po, binabati ko lang din po yung ating si
director po ng DOST TAPI, si Attorney Decena. Ayan po, good evening, good afternoon po. And also, yung team po ng Technicom yan po, Technicom team sa atin. And also, yes, si Ma'am Josa. Actually, siya po, dyan po ma'am din ako nagumpisa sa Galing program. Ayan, si Ma'am Josa. Ayan, Talaga. yan. Ayun lang din po. Ayan. So, yun lang po ma'am. Thank you po. Ayun po, thank you so much po ulit, Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. And hopefully po sa mga susunod pang episodes natin, Opo. Sure ma'am, basta po schedule po natin. Yes, thank you so We are much po. very willing naman po to share mga latest progress. Po, sir. Ayun po, isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsalusaluhan po natin ngayong hapon. At maraming salamat po ulit kay Sir Alvin. At muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay at nakinig sa atin ngayong hapon. Mga kasama po nating natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan, mga kagham, huwag po nating kalimutang i-follow ang aming Facebook page or ang aming Facebook pages, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok. Ayan, para manatili po kayong updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs ay paki-follow po ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga, and DOST Zambales. Paki-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow po para updated din sila, of course, sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. At nais din po namin ipabatid na maaari niyo pong balikan ang replay ng episodes namin sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Mapakikinggan niyo rin po ang replay ng mga episodes namin sa kanilang radyo tuwing weekends. At muli maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman po si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Muli niyo po kaming subaybayan sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama po ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isip?